Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-DIY. So, meron tayong ibabahagi sa inyo na isang diagram. Kasi meron tayong isang follower na humihingi sa atin ng diagram o drawing daw sa kung paano gagawin ang battery charger ng motor. So, ganito po. So, meron akong dalawang klaseng drawing. Yan. Depende ito sa transformer kung anong klaseng transformer ang ginamit. So, idol, ito yung hinahanap mo. So, dito tayo magsimula sa full wave transformer. So, ano bang ibig sabihin yung full wave transformer? Ang full wave transformer ay may center tap sa gitna. Yon, ito. So, kung makikita kayo ng transformer na may out na 12-0-12 or 9-0-9-6-0-6, yun ay full wave transformer. Ito naman yung in. So, itong symbol ng transformer. So, 12, kung makikita mo, idol, mayroon 12-0-12. So, yung ginamit natin na diode ay ito. Ito yon, bridge. So sa ginawa kong charger, hindi ito ang ginagamit ko. Itong bridge diode na to. Yan, makikita mo itong klase. So bridge ang ginagamit ko, ha. Or ito, pwede ito. Yan. Sa ginagamit kong charger, ito ang ginamit ko. Pwede din dito, itong klaseng diode na to. Bridge pa rin yan. So kung dito, ito ang gagamitin mo, idol. Ito ang 12 volt, pareha sila. So naka-in sila dito sa yung dalawang. Yan, yung sa gitna, yung may symbol na fluctuating current, yung dalawang terminal dyan sa gitna. Yan, ito. So, yun ang dalawang 12. Yan, nakatap siya dito. Kung ito naman ang gagamitin mo, idol, yan, yun ang dalawang positive. Nakaganyan yan, posisyon. Yan. So, dito i-in yung isang 12 at dito naman yung isang 12. Okay, sinsya na mga idol. May dumaan ng mga aso ang ingay. So tuloy tayo. So yun mga idol, ganitong posisyon yan. Sana ba yun? Yan. Nakaganyan yan yung drawing natin. Diagram. So kung mapapansin mo idol, dito ako kumuha ng negative. Hindi po dito sa hindi po tayo dito kumuha ng negative. Dito po. Kasi full wave ang ginagamit natin, dalawang 12 volts. Kapag dito tayo kumuha mga ka-DIY, dito tayo kumuha ng negative, magta times 2 yung voltahe, magiging 24 volts. Yun ang sinasabi ko sa previous na video ko na ginawa. Kung ano ang pagkakaiba, kung full wave ang gagamitin natin na transformer kaysa half wave. So yung iba, gumamit ng full wave, pero itong dalawa lang, either dito sila kumuha, hindi nila sinali yung isa. Pero sa akin, gagamitin ko yung dalawang yan. Kasi sayang yung transformer, yung capacity ng transformer. So magiging 24 volts siya ang out niya mga ka-DIY kung dito tayo kukuha ng negative. Okay. Kasi dalawang 12 ang iniin. Pero kung dito tayo sa kanyang 0, ito, transformer na to, 0 yung sa gitna, dyan tayo kukuha ng negative, steady pa rin ang kanyang 12 volts. Yun ang kaibahan sa half wave at saka full wave mga ka-DIY. So dito na tayo, idol. So meron na tayong out na DC na siya mga ka-DIY, DC na siya ang out niya. Dito tayo kumuha ng negatibo. So, DC na ang out dito. DC lang. DC pa yun. DC siya pero hindi pa siya pure DC. Fluctuating DC pa yan kasi kinonvert lang siya ng diode. So ito, yung symbol na to ay ganito yun mga ka-DIY. So ito ang akma ang nagagamitin na kapasitor, klaseng kapasitor. Ito ay isang electrolytic. Halimbawa lang to, sample lang to kasi mataas yung voltahe nito. 400 volts. 400 volts. So ang gagamitin, meron naman tayong nilagay na description. So either 3,200 microfarad or 4,700 microfarad, basta pataas, pwede yun, walang problema yun, or higher, ha. Pwede kang gumamit dito ng 16 volts or ito 25 to 50 volts. So ganitong klase yan, halimbawa sample lang to. So siyempre itong may guhit, ito ang negative. So yung sa kabila, ito ang positive. So kung makita niyo yung paa, so ito nakatutok yan sa may guhit, ito na yun ang negative. So term na gagamitin yung parang niya. So yun mga idol, ito ang negative side, positive naman ito. So ganito yan. Siyempre yung negative side, dito mo yun sa negative tatap, tapos ito positive. So ang out ito idol, galing sa kapasitor ay magiging pure DC na yan. So ito pang isang symbol na ginagamit natin. Ito yun, wala akong halimbawa dito, wala akong sample dito idol. Symbol na yan ay isa ring diode.
yon ang light emitting diode or LED. So optional lang yan, idol, optional lang yan. Pwedeng wala, pwedeng mayroon. Saka yun naman lang ang pwede mong gamitin o hindi. Yung malalaman mo kung charging ba, kung mayroon ba siyang output, yun ang magpapatunay yung indicator. So indicator yan, yun ang symbol ng light indicator o LED nga. Yan, diode. So kung lalagyan mo dito ng ito, so maglagay ka rin ng 1K na resistor, 1 kilo ohms resistor, kasi yung supply na kailangan lang ng LED, yung indicator light ay 1.5 volts hanggang 4 volts. So pag tumaas na yan, mapupundi yung LED mo, kaya lagyan mo ng sa positive side ng LED, maglagay ng 1K resistor. So ito na ang output, pwede mo nang charge. So kadalasan sa charger ng motor mga idol, yung battery ng motorcycle ay yung amperahe niya kadalasan 6 amperes, 7 amperes yung sa motor lang. So mas mainam na gumamit kayo ng transformer 6 amperes din or mas mataas na amperahe. Yun ang pinakamainam, malakas yun mag-charge, mabilis. So huwag kayong gumamit ng below 6 amperes, dapat mag-match yun sa battery. Kung anong kailangan ng battery, capacity ng battery, yun ang dapat mong gamitin na charger. Halimbawa 6 amperes yung battery, so 6 amperes din, or mas mabuti kung mas goods kung mas higher yung capacity ng charger mo na ginagamit. So ito ay full wave na transformer. So yan, i-screenshot mo na lang, Lods, kung makita mo. So ito, full wave step down transformer 6 amperes or higher, yun ang description natin na nilagay. So bridge diode ang ginamit natin, then electrolytic capacitor, electrolytic. So, yung may polarity na capacitor kasi nag-store to yun ng voltage. So voltahe 16 volts, 25 volts, 50 volts pwede. So 3,200 microfarad or mas higher na capacity ng capacitor, walang problema yon. Okay, so ito ang full wave. So dito naman tayo sa isang drawing natin, yung half wave, yung dalawa lang yung out na wire, 12 at saka 0. So ganito ang pagkakaiba kung gagamitin nyo ito. So bridge diode din ang ginamit natin, bridge diode. Ito. So ang 12 natin, pwede tinatap natin dito sa same rin kanina sa full wave, yan. Then ang 0 niya sa kabila, pwede magkabaliktad tong dalawa. Tapos dito na tayo kukuha ng negative dito. Kasi dalawa lang siya hindi siya full wave. So dito tayo kuha ng negative. 12 volt pa rin siya. So ito lang ang medyo nagkaiba, ang tapping na dito, pareho lang. So half wave lang ito na transformer, yung 12-0. Kung makikita kayo ng kahit anong transformer, may out na dalawa lang, half wave yun, 12-0 or kahit anong voltahe. So dito natin i-in yung dalawang wire, yung 0 at saka 12. Yan. Tapos dito tayo kukuha ng negative output. Same capacitor, may LED, optional yung out. Yun ang magkakaiba sa dalawang transformer, idol. Yan. Yan o. Dito tayo kumuha, hindi tayo kumuha ng negative dito kasi dalawang 12 ang i-in natin, ginamit natin. So kung dito tayo kukuha ng negative, magta times 2 yung voltahe, nagiging 24 volts. Pwede pa rin yun gagamitin kung mayroon kang battery na exclusive for 24 volts. At saka pwede ka namang mag-DIY. Mayroon kang i-modify sa charger na ginawa mo. Maglagay ka ng 24 volts o maglagay ka rin ng 12 volts. Dalawa, optional. Pwede mong gawin yan, optional. Pinayan sa'yo kung paano mo yan gawin. Dalawa ang output ng charger na gagawin mo. Actually, gagawin ko yan, mga Lods. Gagawin ko yan. I-modify ko yung ginawa kong charger. Lagyan ko ng 24 volts. Okay. So, pag matapos mo nang gawin, idol, mas mabuting meron kang tester. Baka magtaka kayo nga, pag-test nyo sa output, ang taas ng output aabot ng 15-16 volts. Yung 15-16 volts. So, baka magtaka kayo nga ang sobrang taas. Natural yan, normal yan mga idol. Normal yan na mataas ang output kasi hindi pa o wala pang load. Pag naka-load yan, i-test nyo ulit, yan, 13 volts. Kasi ang full charge ng battery ay aabot ng 13.8. Yung iba, aabot din ng 14. So, yun mga idol. So, pareho lang yan dito sa half wave.
Okay. So, yun lang mga ka-DIY. Maraming salamat sa panonood.